Hindi nakaligtas sa mga ospital sa Cebu City sa hagupit ng lindol. Kinailangang ilikas ang ilang pasyente, kabilang ang mga bagong silang. May report live si FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Clark, kumusta ang sitwasyon ngayon sa mga ospital dyan? Meron bang ospital na nasira sa lindol? Yes, Nini at Jack, live tayo ngayon dito sa Cebu City Medical Center or CCMC. At sa awa naman ng Diyos, wala namang mga major damages sa mga ospital dito, particular sa CCMC at sa mga ibang ospital dito sa Cebu. Pero karamihan sa mga pasyente ay na-trauma kagabi matapos yan again ng malakas na lindol. Ito ang eksena sa labas ng Cebu City Medical Center kagabi matapos tumama ang 6.9 magnitude na lindol kagabi. Nagsilabasan ng mga doktor, nurses, maging ang kanilang mga pasyente. Ang iba, sa gitna na ng kalsada naghintay habang inaabangan ang assessment kung ligtas nang bumalik sa Cebu City Medical Center, isang lumang ospital na bagong refurbished. Ang ilang pasyente inilikas sa Cebu City Fire Station, nakatabi lang din ng ospital. Kuyawan, misery. Kuyawan ko. Nagkurog gani ko. Kaya akong anak tuasad sa naga niya. Nabuwag mi ba? Kung mga anak nagsik. Ganito rin ang sitwasyon sa Lapu-Lapu City Medical Hospital. Nagsilabasan din ang mga pasyente sa parking area. Sa Cebu Doctors University naman, inilabas din sa gusali ang mga pasyente, pati ang mga bagong silang sa neonatal care unit. Samantala, sa kasagsagan naman ng lindol ay tila may grasyang dumating sa isang pamilya ng matagumpay na nailuwal ang isang sanggol sa gilid ng kalsada sa tulong na rin ng OB-GYN na si Dr. Queen Gracia. At yan na muna ang latest mula dito sa Cebu. Balik sa inyo, Ninia at Jack. Oo, Clark, medyo dramatic no, yung mga eksena dyan sa Cebu, lalo na yung mga ospital. Talagang concerned kami, pinag-uusapan nga namin kanina ni Jack, paano yung mga nasa ICU, o yan, yung sabi mo, yung mga neonatal, no, NICU, yung mga baby na nasa parang ICU, at saka yung nanganak, no, sa labas ng ospital. Kumusta na sila ngayon? Sa ngayon, Nina, bumalik na sa loob ng mga ospital yung mga pasyente matapos ma-assess ng OBO, Office of the Building Official, yung stability ng mga gusali. Yung nanganak naman, nalaman natin sa ating research na yung yung OB-GYN na si Dr. Queen Gracia, pangalawang beses na niya magpaanak on the road, pero first time niyang magpaanak na sa kasagsagan ng lindol. Sabi niya sa isang statement na kanyang pinost sa social media, isa ito sa mga hindi niya malilimutan na pangyayari bilang OB-GYN. And Clark, no, isa ka sa mga una namin nakausap nung yumanig nga itong nabalitaan nga namin dito sa Metro Manila na may malakas na pagyanig dyan sa lindol. Pwede ba ikwento nung ano yung naramdaman mo nung nangyari yung earthquake dyan? Actually, kagabi, Jack, nasa 17th floor ako ng eskwelahan namin sa University of San Jose Recoletos. Pero kasi may bagong building na 20 floors, so nasa 17th floor kami. Kakatapos lang ng klase ko on evidence. Tapos hindi kami bumaba agad, meron kaming onting meeting ng mga kagrupo ko nang biglang yumanig. So talagang naramdaman talaga namin yung pag-sway ng building. Buti na lang at bago yung gusali at matibay naman. So talagang yung parang sa Japan, yung parang sumasayaw talaga yung building, Jack. And of course, dahil hindi pwede gamit yung elevator from the 17th floor, talagang adrenaline rush na lang talaga yung nagdala. Hindi ko akalain na nababa ko yung from the 17th floor hanggang first floor nang wala akong nararamdaman. Tapos nung nag-drive na ako pa uwi, pagdating ko sabay, doon ko lang naramdaman na masakit yung pa ako because of the adrenaline rush. Yes, Wow, 17 floors. Kinaya. Oo, pero mabuti naman, Clark, ganun pala. At least nakakapag, ng ating loob dahil yung mga bagong building, kahit sa ganung kalakas na withstand yung ganung klaseng pagyanig, tama? Walang crack yung building or may mga bumagsak na parts of the building? Meron namang mga nakikita na mga cracks niya, no? Pero hindi siya significant to the point na hindi na magagamit yung building. As for now, suspendido rin again lahat ng mga klase dito sa Cebu. Sa aming eskwelahan, suspendido yung classes namin not just today but for the upcoming days dahil ina-assess pa nga yung structure capability ng mga gusali. Pero most of the buildings dito sa Cebu, Ninya, wala talagang major damage. Merong mga bitak-bitak, yung mga lumang buildings, pero hindi naman talaga to the point na hindi na siya magagamit. So meron ng mga nagsilaglagan ng mga
mga glassware, yung mga bintana. Pero so far, wala namang significant damages, Ninya, Jack. And Clark, kamusta yung ano dyan, yung mood ng mga tao? I mean, I'm sure yun natatakot. May mga aftershocks pa rin ba kayong nararamdaman at natatakot pa rin ba yung mga tao sa mga oras na ito? Tawa naman ng Diyos dito sa Cebu City, wala na masyadong aftershocks. Pero yung mga tao talaga, pero really the talk of the town, no? Kahit saan ka pumunta, kanina papunta dito sa location namin, yung mga taxi drivers, even kanina kausap namin yung mga tindera dito at sa mga tindero sa palibot ng Cebu City Medical Center, talagang sinishare nila talaga yung trauma nila. Kasi ibang klase. The last time na nagkaroon ng ganito kalakas na lindol dito sa Cebu was during the Bohol earthquake, kung saan nga yung Belfry Tower nga ng Santo Niño ay nahulog, no? That was the last time na naka-experience sila ng ganito kalakas na lindol. At tila nanibago sila because that's almost more than 10 years ago, Jack at Nina. And also, hindi naman talaga sa Cebu yun, ano? It was in Bohol. Kumbaga, parang unheard of in recent memory ang lindol sa Cebu. Kumbaga, hindi natin iniisip na meron palang fault line dyan na parang bigla na lang naging aktibo. Ano, Clark? Yes, Nina. Actually, parang ang doble nga kasi 'di ba? Kung maaalala natin nung nakaraang linggo, nagka-special coverage din tayo para sa bagyong Opong. Which is also the northern part of Cebu din, yung tinamaan. Tapos ngayon na naman, another earthquake. And isa rin sa mga nakakapagtaka is medyo matagal na panahon na niyanig yung northern part ng Cebu. Hindi masyado nililindol yung northern part ng Cebu. So, yan isa siguro sa mga dahilan kahit hindi masyadong nakapaghanda mga Cebuano, lalo na sa northern part ng Cebu. Okay, maraming salamat Clark, no? At mag-ingat kayo dyan. Salamat din, Ninya, Jack Batallones.